Ako si Colonel Ariel Querubin. Nanungkulan ako sa Armed Forces for almost 35 years. Sabi nga nila, I have earned 49 kumbaga sa I am so fortunate ba to have the opportunity to be awarded 49 combat medals, no? And the other awards. And katangi-tangi lang na sundalo na nakalaban po ng lahat ng armadong grupo, no? Naikwento ko na rin yan kanina na si PPNP, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. Not once, no? At ang sabi ho nila, yung Ariel Querubin, matapang, no? Tumindig tayo, walang takot na lumaban sa kapayapaan, sa kaayusan, at sa malinis na pamahalaan, no? Gaya ho natin dito, no? Marami naman na nagsasabi na yung Ariel Querubin daw, malinis na tao. No? Totoo ho yun. Nanungkulan ako, nanilbihan ako na walang bahid ng kahit anong katiwalian. No? Gaya ninyo, bayani tayo. No? Lahat naman tayo, bayani talaga na marunong tayo na tumindig sa prinsipyo natin, tumitindig din, no? Naninindigan sa prinsipyo, tumitindig tayo sa mga kababayan natin na naaapi, no? O maliliit na, no? Galit na galit tayo sa korap na tao. Galit tayo sa mga kriminal. Galit tayo sa mga mapang-abuso. At lalo na ngayon, galit na galit tayo sa mga traidor. So, yung Ariel Querubin, yan, disiplinadong tao, na sa edad kong 68, I can still do 300 non-stop push-ups. Nasubukan ko na rin namatay. No? At sabi nga nung isang nag-interview, Manong, meron ka bang anting-anting? Ang sagot ko siguro, meron pa tayong misyon. Alam niyo yung sabi ko na nasubukan ko na namatay, I had 67 shrapnel wounds. I can probably, dati kasi nagsusuot ako ng t-shirt ba na pwede kong i-unzip na ganyan, pinapakita ko. Ba't ipakita ko pa rin sa inyo? Ito. Yan. Pag nagtanggal ako ng parts, marami yan. Ito, lahat yan. Ito. So, hindi sabi na hindi 67, hindi 68, hindi 68, hindi 70, but 67 hits, no? So ngayon, sabi ko nga dun sa sa mga kausap ko kung ito lang patunay ba na kaya kong tumanggap ng ganitong karaming bahala ba or sa pagmamahal natin sa bansa, no? Pagmamahal sa taong bayan. At handa pa rin ako na tumanggap ng mas maraming bala para sa ating para sa bansa, all for love of country. At ang ko nga na sinasabi kung tayo pagkalooban ng ating Panginoon at pahintulutan tayo ng ating mga kababayan na manilbihan ulit, no? Manungkulan sa bayan, handa po tayo. No? Handa po tayo. I can always leave my comfort zone for a higher calling. I've been through a lot, no? Others might say na, Sir, pwede ka naman manahimik na o di ba? Parang, pero sayang lang yung binigay sa akin na panibagong buhay ni Lord. Kung I finally was able to catch up with my family, no? And became a responsible father. So why can't I offer myself, no?
to be a responsible father to our nation. You know, ikwento ko rin lang sa inyo yung nangyari sa buhay ko kasi I would have been the first general in my class. But God had to take away my freedom for me to realize that career is not everything in life. He jolted me into my senses, took away my freedom. So as days turned into weeks, weeks turned into months, months into years, I became closer to my family. So this year, hopefully, all of them will be professionals. 7 of them. So if I'm asked, Sir, anong malaking accomplishment mo sa buhay? Sabi ko, hindi ho yung Medal of Valor, hindi ho yung mga medalya ko. All my awards pale in comparison with what I have accomplished as a father. I was awarded by the foundation nila Chief Justice Puno, Ulirang Ama. At di ba ang gandang pakinggan, ulirang ama. Ang tanong ng misis ko, Dad, ulirang asawa ka kaya? But kita niyo yung kung minsan nga sabi ng mga nag-i-interview kung nakikipaggera kayo, hindi ba niyo iniisip na may maiiwan kayo na pamilya, Hindi ako nag-isip ng gano'n. Iniisip ko na yung kapakanan ng aking mga tao. I have to be decisive ba? Kasi kung namatay yung mga tao ko, alam ko na mas mahihirapan yung mga asawa nila, yung iiwan nilang pamilya. Pero kung ako may mamatay ako, tiwala ako na yung iiwanan ko ng pamilya ko, ang misis ko, kaya niya itaguyod yung mga anak ko. Kasi when they tried so hard to render me irrelevant last time. It was my wife who stood by me, who took the cudgels for me. And that's where yung media ba, na kakampi ko nung time na yun. They were the ones who kept the fire burning. Kahit na when they see me smiling, it's time to move me to another facility. So I was moved in 5 detention facilities, one after the other. So ganun siguro nila nakita ba na itong tao na to, ibang klase ba na pagka ibang klase siyang lumaban sa kalaban, kung kalaban din siya, di ganun din siya, di ba? So yung Ariel Querubin, matapang, yung Ariel Querubin, malinis, yung Ariel Querubin, matapat, at may puso at dugong makabayan. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito at pwede ho tayong mag-umpisa na parang magkwentuhan lang. You can ask questions, you can yung kanina na ikwento ko kanina nung umpisa pa lang